by Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. Abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. Yan. So, kung natatandaan niyo po mga kapanalig, no? Sa binanggit po, sa binasa po ni Brother Henry, na kung saan, kapag ka po ang solemnity or may kapistahan, for example, kapistahan ni San Jose ay pumatak ng, tawag ito, pumatak ng Biyernes, ay exempted po. So, pwede pong kumain ng karne yung mga nagse-celebrate ng kapistahan ni San Jose or yung kung merong mga kapistahan dito. Ngayon, sa first sentence pa lang, no, mga kapanalig, na talagang sablay na yung sinasabi ni Ibong Mandirigma na sa tuwing Biyernes lang daw tayo tuwing Biyernes Santo lang daw tayo pinagbabawalan na kumain ng karne. Di ba doon pa lang na masasabi natin na talagang sinungaling at walang alam, na talagang sinasabi niya na tuwing Biyernes Santo lang kayo. Di po. Tuwing every Friday sa buong taon at sa panahon ng Kwaresma. No? At dahil dito, mga kapanalig, no, Brother Henry, at ano pa ba yung sinasabi ng mga, ano pa ba yung dapat nating gawin, no, bilang paghahanda sa panahon ng Kwaresma? Ayan, bakit nga ba? Dahil hindi lang Biyernes Santo dapat umiwas sa pagkain ng karne, kundi mga Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Ayan, Biyernes Santo at lahat ng araw ng Biyernes sa buong taon. Maliban lamang kung tatapat nga, tulad ng sinabi ni Brother kanina, na may kapistahan sa araw ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Mga panalig, sa pagpapatuloy po ng ating tinatalakay hinggil po sa pagkain ng karne na pinagbabawal daw ng simbahan, na kung saan tayo daw po ay sumusunod sa aral ng demonyo. Ayan. So, sa pagpapatuloy po, may dagdag pa po si Ibong Mandirigma, no? Si Ibong Maya. Ang tradisyong ito na kasanayan ng ating mga kababayan at mga kaibigan ay walang basihan sa Biblia. No? Pinapalabas ni Ibong Mandirigma na ang ginagawa nating pangingilid at pag-aayuno ay walang basihan daw sa Biblia. At tandaan po natin mga kapanalig, diyan nagkakamali si Ibong Mandirigma na wala daw basihan tayong mga Katoliko pagdating sa hindi pagkain ng karne tuwing mahal na araw, lalo na yung iniiyak niyang Biyernes Santo. Bakit? Sapagkat malinaw namang itinuturo ng Iglesia Katolika na ang ating tinutularan ay ang ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at sa ilang, at ito ay ating mababasa sa Lucas chapter 4 verse 2. Pakibasa, Brother Henry. Tuloy mga brother. No? So babasahin ko na po. Doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. No? At malinaw na malinaw mga kapanalig, malinaw pa sa sikat ng araw na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi kumain sa loob ng 40 days. Hindi siya kumain ng karne, no? At ng kahit anumang uri ng pagkain. At kung susundin natin ang maling pananaw ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na si Ibong Mandirigma ng na member ng INC 1914, di lumalabas na ating Panginoong Hesukristo ay sumusunod sa aral ng demonyo. Kung sabaw ang logic ni Ibong Mandirigma ang susundin natin, magmumukha lang tayong payaso at katawa-tawa, no? Wala, out of context yung paniniwala ni Ibong Mandirigma. At may mababasa pa po ba tayo sa Biblia na mayroong nag-ayuno at hindi kumain ng karne? Brother Henry, pwede bang pakibasa ang Daniel chapter 10 verse 3? Daniel chapter 10 verse 3. Wala sa akin. So babasahin ko na po. Sabi po dito, 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim man lamang ng karne o alak, ni hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. So balikan po natin ang talatang ginamit ni Ibong Mandirigma, no? Yung 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang sabi dito,
Pakibasa, Brother Henry. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. And in 1 Timothy chapter 4 verse 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Ayon kay Apostol Pablo, ang pagbabawal sa pagkain ng karne isang mga aral ng demonyo. Ano ba ang ibig sabihin ng mga talatang ito, mga kapatid? Ayan. Sa atin po mga Katoliko, alam naman natin yan, tulad ng binanggit ni Brother Albert kanina, hindi po buong buhay mo, huwag ka nang kumain ng karne, Brother Albert, no? Hindi po ibig sabihin dyan. Meron lang po mga nakatukoy kung anong araw. Ayan, hindi po yun tulad ng kanilang mga doktrina, ika nga nila na pag kumain ng karne o tumikim ng mga pinagbabawal, ayan ay ikakasala na at mawawala yung kanilang kaligtasan. Hindi po ganun ang atin pong turo, Brother Albert. Ayan Okay. po. So, kanina po, bago po natin binasa yung sinasabi ni Brother Henry, nalaman po natin no, sa Daniel chapter 10 verse 3, si Propeta Daniel ay hindi kumain ng anumang masarap na pagkain o tumikim man lamang ng karne. Ibig sabihin po ba nito, mga kapanalig, si Daniel ay sumusunod sa aral ng demonyo? No? Kasi nga, hindi siya kumain ng karne. No? Pinagpipilitan ng ibong mandirigma na ang hindi pagkain ng Yes. karne ay pagsunod sa aral ng demonyo. No? At tandaan po natin, mga kapanalig, yung ginamit ni ibong mandirigma na verses ay maling salin, no? Maling salin sapagkat kung babasahin po natin ang 1 Timothy chapter 4 verse 3, ang sinasabi dito, abstaining from meat, yung Greek word ng chapter ng Greek word ng meat ay kreya, no? Pero kung itatranslate po natin from original text ng New Testament ay ang ginamit po dito ay bromaton, na ang ibig sabihin po ay foods or mga pagkain, hindi po karne, no? Tandaan po natin ito, mga kapanalig, kapag kami gumagamit ng mga talata sa Biblia, sikapin po natin na ito ba talaga yung binabato sa atin na talata ay totoo? Tama ba yung pagsasalin? Kasi baka mamaya may mga gumagamit lang ng mga Bible verse laban sa atin, pero yung kanilang interpretation o yung kanilang mga sinasabi ay mali, no? Yes. Sapagkat tandaan po natin, ang ginamit po dito sa Greek word na mga pagkain ay bromaton, no? Hindi po kreya, no? Kreya, Greek word ay karne, pero hindi po kreya, kundi bromaton, no? Ngayon, mga kapanalig, sino ba ang tinutukoy dito ni Apostol San Pablo, no? Tayo bang mga Katoliko? Hindi po, no? Ang kanyang sinasabi dito, ang kanyang mga tinutukoy ay yung mga sinaunang heretiko ng mga Gnostics, Marcionites, at yung mga Eneratites at mga Manichaeans, no? At yung mga sinaunang heretiko na kung saan hindi nila inaalaw yung pagpapakasal at yung pagkain ng mga pagkain talagang masustansya. For example, yung karne nga, no? Including naman yung karne doon kasi pagkain din naman yun, no? Kasi yung mga sinaunang heretiko na talagang hindi nila inaalaw na, huwag kang kumain ng karne. Yung kanilang tawag dito ay, ang kanilang gusto mangyari ay yung mga tao ay maging vegetarian, no? Kaya nga, pinagbabawal nila yung pagkain ng karne. Hindi po ito tumutukoy sa mga Katoliko, kundi sa mga sinaunang heretiko, no? At ang tanong, ang pagsunod ba natin sa batas ng Santa Iglesia Katolika na hindi mo nakakain ng karne tuwing Biyernes Santo, araw ng Biyernes, panahon ng Kwaresma, at Biyernes sa buong taon ay hindi nangangahulugan na tayo ay sumusunod sa aral ng demonyo at ang ating ginagawa ay pagsunod sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo na mag-ayuno at mangilin sa loob ng 40 araw. Ngayon, Brother Henry, may banat pa si Ibong Mandirigma, no?
Sabi niya pa dito, kaya madali nating makikilala kung sino ang mga tumatalikod sa tunay na pananampalataya, kung gayon alamin natin kung sinong iglesia ang may katuroang nahalintulad sa binabanggit ni Apostol Pablo na pagbabawal sa pagkain ng karne. Ito ang ating mababasa sa pag-amin ng Iglesia Katolika. Ang sabi niya dito, sa ikalawang utos ay pinag-uutos ng Iglesia Katolika sa atin na mag-ayuno at huwag munang kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya, no? At bakit kailangan nating sumunod bakit natin kailangang sundin ang batas ng Simbahang Katolika patungkol sa pag-aayuno at pag-iiwas sa pagkain ng karne tuwing mahal na araw at mga Biyernes na siyang itinakda ng simbahan? Sapagkat ang pagsunod sa batas ng simbahan ay pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo. Brother Henry, Yeah. pakibasa ang Lucas chapter 10 verse 16. Sabi nga dito sa Lucas chapter 10 verse 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Di ba malinaw na malinaw sa tuwing tayo ay nakikinig sa kahalili ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Wait, sino ang kahalili ng mga alagad? Ang mga obispo na kabilang sa simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo, ang simbahang Katolika. Sino ang hinirang ng Panginoong Hesukristo? Eh di ang mga pare. Si Apostol San Pedro ba ay pare? Opo. Si Apostol Santiago ba ay pare? Opo. Ang 12 alagad ay pare din ba? Ang kanilang mga kahalili sa kasalukuyang panahon natin ngayon ay atin dapat pakinggan, Brother Ayun. Albert. Yan. Totoo po yun, mga kapanalig, na kapag po tayo, mga kapanalig, ay dumating na sa punto na hindi na tayo nakikinig sa mga pari, mga obispo at ang Santo Papa, at ayaw na natin silang pakinggan o nawawalan na tayo ng pakialam at sumunod na at sa mga sumusunod na kanilang kahalili. Tandaan po natin na itinatakwil na natin ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat malinaw po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay sumusunod sa aking Ama na nasa langit, at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin na siya ding nagtatakwil sa aking Amang nasa langit, no? Yes. Sabi nga, di ba? Ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya na may mga bulaang propeta na magsisilitawan, na may mga magpapakilala, ginagamit, kami ay mga kabilang sa tunay na simbahan, kami ay mga, tawag ito, kapatid nyo rin sa pananampalataya. Pero tandaan po natin na may mga tao na magsasalita na talagang gagamitin nila ang pangalan ng Panginoong Hesukristo upang makapanglinlang. Sa papaanong paraan? Magiging maamo sila na parang tupa, at kapag tayo na ay pumasok sa kanilang simbahan, sa kanilang templo, sila ay dun na ipapakilala na nila yung kanilang sarili bilang mabangis na asong lobo, Brother Henry. No? Yes Di po. ba? Ano bang masasabi natin? Nakaranas ka na ba na umattend sa isang gathering ng mga Yes po. ano Talagang, bang na-experience mo doon? sobrang ika nga ay sobrang asikaso, Brother Mhm. Albert, ano? Ayan, sabi ko nga madalas, Brother Albert, pag tayo ay nagsimba, wala Mhm. pong gaanong nagpapastol sa atin, nag-entertain sa atin, pero sa kanila, iba, Brother Albert, iba. Ayan, talagang maiinganyo ka. No? Tapos nung nandun ka na, Nung nandun na, sikil ka na, siyempre. Ayun, ano yung mga binabanat nila sa atin? Siyempre kasama na yung mga maliban dyan sa mga doktrina, titirahin ka na, Oo. may mga dapat kang sundin, Mhm. at ma-mindset ka na sila na yung dapat sundin. Ganun ang tirada dyan, Brother Albert. So yun nga, gaya po ng binanggit ni Brother Henry, na kapag syempre maganda yung approach sa'yo, maganda yung pagpapakilala sa'yo, welcome na welcome ka, mararamdaman mo, pero pag nandun ka na, doon na nila babanatan isa-isa yung doktrina ng ating simbahan. Di ba? Doon na lalabas yung kanilang pagiging asong lobo, na kung saan unti-unti na nilang binabanatan yung ating doktrina. At syempre,
kapag ka mahina ang pundasyon mo sa simbahan, maaari kang maligaw at malinlang. Okay, mga kapanalig, nagpapatuloy po tayo sa ating palatuntunang apolohetika at sa loob po ng 18 taon, ang apolohetika program ay sumasahing papawid. Kundi, Yes. syempre, okay, so by the grace of God, ang ating programa ay 18 years na. Syempre, kundi dahil sa ating mga masasipag na mga main anchor, no? Lalo na si Brother Marco, si Evangelista, na ngayon ay nasa isang gathering, no? At syempre, bigyan din natin ng pasasalamat ang ating yumaong si Tatang Larry, na talagang Tatang Larry. sa loob ng 17 taon na talagang ipinakita niya yung kanyang dedikasyon sa pagsasahing papawid ng programang apolohetika, no? So bagamat maiksi lamang po yung ating panahon na nakasama si Tatang Larry, pero ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na kung hindi dahil sa kanya, hindi magtatagal din yung ating programang apolohetika. So, syempre, pasalamatan po natin yung ating mga tagapagtaguyod ng apologetic ministry na si Kapitana Evelyn Tanarago, ang hepe ng Barangay Affairs, Office ng Taguig City. Maraming salamat po sa inyong generosity at sa walang sawang suporta, no? At pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos, at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa aming apostolate, Sisters Purissima at Tita Arsiaga ng Roma, Italia. God bless you at mabuhay po kayo. At happy listening po sa ating mga kapanalig na walang sawang nakatutok sa ating programang apolohetika. Brother Henry, baka may gusto kang bigahan, batiin, ganun. Ayan, binabati ko nga pala yung mga lahat ng mga pinupuntahan natin sa mga Bible studies, sa Las Piñas, sa Lansunis Dulo, kailan ni Bilen, at sa lahat po ng dito sa parokya namin, sa Ascension sa Balor Paris, Goodwill 2, sa may sukat, Paranaque, sa punguna po ng aming kura paroko na si Father Pacuma, ayan, si Padre Ricky Pacuma, ayan, Padre Ricky, good afternoon po sa inyo. Ayan po, Okay. Brother Albert. So, ayan, amen. So, yun nga po, sa pagpapatuloy nitong tinatalakay natin, na kung saan may mga maamong tupa na nagpapakilala, pero pagdating sa kapag ka nandun na tayo sa isang lugar, or sa kanilang pagsamba, or pamamahayag, dito ay unti-unti na nilang babanatan at bibirahin yung ating pananampalatayang Katolika, no? Yes. Sinasabi dito ni Ate Jing Adsuara, good PM po, listening every program ng Veritas. Very true po, kayo po ang sinasabi ng INC, kasi nag-join ako before guest nila, kaya di na po nagpatuloy kasi sila lang talaga maliligtas ayon sa turo nila, no? Yun naman po ang kanilang di ba, pampain na lagi nilang sinasabi na kami lang sa Iglesia ni Cristo ang maliligtas. Yan, di ba? Ngayon, merong tinutukoy si Apostol San Juan, na kung saan sinasabi niya dito sa unang 1, chapter 2, verse 18 hanggang 23. Munting mga anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay may marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana sila nakasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Anong masasabi mo, Brother Henry? Ayan po, tulad natin sinasabi ng Brother Albert na again, isang iglesia lamang po ang itinatag ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa mga nagsulputang Antikristo ay tinalikuran ng ibang kaanib ang pananampalatayang Katoliko at lumipat sila sa isang sekta ng kulto, Brother Albert, na hindi kinikilala ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, Brother Albert. Ayan, natalan naman natin kung sino yung mga itinutukoy natin, Brother Albert, ng mga Antikristo. Ayan. So, isa lang po ang iglesia ang itinatag natin, Panginoon. Wala pong iba kundi ang pananampalatayang Katolika, ang Roman Catholic Church, Brother Albert. Okay. Sila ay nagiging Antikristo, no? Kapag ikaw ay umalis sa simbahang Katolika, syempre na-brainwash ka na at kakalabanin mo na yung simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ay nagiging Antikristo na din sapagkat sa labas ng doktrina ng iglesia ay kinakalaban nito ang aral ng simbahang Katolika.
ang kumakalaban sa simbahang Katolika ay kumakalaban na rin sa ating Panginoong Jesucristo. Anti, no? Sa salitang English na sa Tagalog ay kalaban, against, no? So therefore, kalaban ni Kristo. At patuloy po sa talata 20, ngunit kayo ay pinagkalooban niya yaong banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. No? Sa talata 21, sinulatan ko kayo hindi dahil sa inyo dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam na ninyo ito. Alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Siya na tumatangging si Jesus ang Mesiyas, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Siya ay Antikristo. Ang bawat isang tumatanggi sa Anak ay wala rin naman sa Kanya ang Ama. So ngayon mga kapanalig, sino ang tunay na Antikristo? Ang tumatanggi sa Anak, na kung saan may mga iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia ni Cristo, ay tumatanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Gayong itinuturo ng banal na kasulatan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Nasusulat ba ito sa Biblia? Opo. John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sino ang berbo na nagkatawang tao? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung hindi nila tinatanggap na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, ang mga Iglesia ni Cristo 1914 ay mga Antikristo. No? So, hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. No? So, ngayon po mga kapanalig, na talagang masasabi natin na lumalabas at nagpapakilala ang mga tunay na Antikristo, na kung saan hindi nila tinatanggap yung katotohanang ipinapahayag ng Biblia at ng Santa Iglesia. Brother Henry, ngayon, ano ba ang definisyon ng Santa Iglesia Katolika sa Antikristo? Kanina, kasi di ba, binasa natin sa Biblia, ano ba yung definisyon ng Antikristo? Ngayon, ano bang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church? Ayan po, Brother Albert, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 675, the supreme religious deception is that of the Antichrist, A pseudo-messianism by which man glorifies himself in place of God and of his Messiah come in the flesh. Si Apostol San Pablo na dating Saul ay minsan naging Antikristo. Kinalaban niya noon ang simbahan at kanya itong inusig, Brother Albert. So balikan po natin yung sinasabi ng Catechism of the Catholic Church, no? The supreme religious deception is of the Antichrist, a pseudo-messianism. So ibig sabihin, may mga nagpapakilala na sabi na ito yung muling magtatayo ng iglesia. Huling sugo sa mga huling araw, na talagang pinapalitan nila no? Pinapalitan nila yung trono ng ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas. Bakit? Kasi may mga nagsasabi na, umanib kayo dito sa aming iglesia, kayo ay mailigtas. Sinasabi na, noong 1914 muling itinayo ang iglesia at upang ito ay maging daan ng kaligtasan, no? Di wow, di ba? Na talagang masasabi natin na isa sa panlilinlang ng Antikristo na siya ay magpapakilala na ako din ang iyong magiging tagapagligtas, no? Sa papaanong paraan, hindi niya tuwirang sasabihin na siya ang tagapagligtas. Pero kapag sinabi niya, kapag kayo ay umanib sa aming iglesia, tiyak ang inyong kaligtasan, na kapag kayo ay namatay, diretso na kayo sa langit, no? Wow. Kaya umanib kayo sa aming iglesia, no? At si Apostol San Pablo po ay dating Antikristo din, no? Sapagkat kinalaban niya ang simbahan. Di ba nga? Sapagkat ang simbahan ay templo ng ating Panginoong Jesucristo at templo ng Diyos, no? At si Jesus ang ulo ng simbahan. So therefore, hindi lang kinakalaban ni Apostol San Pablo ang iglesia, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So babasahin po natin ang mga gawa ng mga apostol, chapter 9 verse 4 hanggang 6. Sinabi niya dito, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, sa ulo,
bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus, ang iyong inuusig. So napakalino po mga kapanalig, no? Yes. Na kung sana tayo mga Katoliko, kapag tayo ay inuusig, no? Hindi lamang po tayo ang inuusig ng Yes. kabilang sa ibang sekta, no? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya pa nga sa Ebanghelyo, di ba? Kapag kayo ay kinapopuotan ng mundong ito, ako ang kanilang kinapopuotan. Yes. Yan. No, Brother Henry, ano ba ang masasabi mo? Ayan. Na kung sa aming mga antikristo talaga na nagpapakilala. Ayan. Ayan nga. Wala naman silang ibang kinapuputan kundi ang ating simbahan, Brother Albert, di ba? At tulad nga sinabi mo ngayon, si San Pablo, dahil ang kanya pong inuusig ay ang iglesia, nagulat siya nung si Jesus ay nagsalita, siya pala mismo ang inuusig. Sino ang inuusig nitong mga antikristo na ito? Bagamat simbahan yung kanila tinitira, siyempre, si Kristo na siya nagtatag ng kanyang simbahan, Brother Albert. Ayan Okay. po, Brother Albert. So, mga kapanalig, balik tayo kanina sa tanong. Sino ba talaga ang tunay na antikristo? At sino po ba talaga ang sumusunod sa aral ng demonyo? No? Tinuturo sa kanilang pagsamba sa INC 1914 na at sa kanilang pamamahayag na ang Iglesia Katolika ay iglesia ng kay Satanas. Ayan, kapag kayo ay dumalo sa kanilang pamamahayag, lagi nilang sinasabi na ang Iglesia Katolika ay siyang instrumento ni Satanas. So therefore, ang Iglesia Katolika ay kay Satanas. Ayan yung sasabihin nila. So ngayon, kapag ikaw ay Katoliko at mahina ang pundasyon mo sa simbahang Katolika, malilinlang ka. Yes. No? At gagamit sila ng mga talata upang linlangin ang mga kaanib sa simbahang Katolika. At kapag ka mahina ang pundasyon sa pananampalatayang Katolika, uulitin ko, iiwanan na ang simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, Brother Henry. Brother Albert, ano nga bang iglesia nagbabawal kumain na dinuguan? Ayun! Anong iglesia nagbabawal kumain Na ng dugo? may sahog na karning baboy. Ayun! Okay, ano ba? Ano ba ang... Pwede yung itinatag nung 1914, Brother Albert. Ayun! Ano? Nadali mo. Okay, ano ba ang masasabi mo dito? Ayan, ang dinuguan ay isang putahing Pinoy na masasabi natin katakam-takam at napakasarap, lalo na kung sasamahan nito ng karning baboy, Brother Albert. Ano? Malinaw sinasabi ng Biblia at ang Panginoong Jesu Kristo mismo ang may sabi, Marcos chapter 15 verse 11, Mark 15:11, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Brother Albert. Ayan po. Okay, hindi pala yung dinuguan yung nagpaparumi sa tao. Kasi yung mga iglesia ni Kristo, takot na takot silang kumain ng dinuguan eh. No? Kasi lagi nila sinasabi, bawal kayong kumain yan. So therefore, sino nagbabawal? Sinong sumusunod sa aral ng demonyo? Oh, yun. Diba kapag ka nagbabawal, ibig sabihin, ayon sa kanilang sentido komon, pagka nagbabawal, ibig sabihin, sumusunod sa Yun. aral ng demonyo. Yan. So ano pa ba? Unang Timoteo chapter 4 verse 4 hanggang 5. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipagpalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So ibig sabihin, Brother Henry, yung ating mga kinakain, no? Mga dinuguan man yan, batchoy na may kasamang dugo, Betamax, dapat nating tanggapin ng may pasalamat. So ibig sabihin, sapagkat ito ay nilinis na ng ating Panginoong Diyos. Brother Henry, meron pa bang ipinagbabawal na kainin ng Diyos ayon sa gawa ng mga apostol? Ayan. Pakibasa nga. Sa Sulat ng Mga Gawa, chapter 10, verse 14-15, ang Biblia noong 1978, sa 14, tatapat sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ito, Brother Albert, yung gutom na gutom si San Pedro that time, na sabi na paano, nagbaba ng magkatay ka. Pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay hinggil po sa ating programa Apologetica. Happy listening po sa aking fiancé na si Chin Silungan, na anak po ni Nanay Oring Silungan. Happy listening po, Mami, love you.
Yan, so segue lang tayo. So ngayon po mga kapanalig ay kanina tinatalakay natin no, yung mga iglesia ni Cristo, takot na takot silang kumain ng dinuguan. At tawag dito, pinagbabawal nila, no? Sila pala yung nagbabawal kumain eh, no? So ibig sabihin, sila yung sumusunod sa aral ng demonyo, no? Hindi tayong mga Katoliko. Brother Henry, kanina no, binasa mo nga na ang nilinis ng Diyos ay huwag ipagpalagay na marumi. So therefore, lahat ng pagkain na malinis or yung mga pagkain na masasabi nating makakatulong sa ating ng lakas, so kung dinuguan man yan, or lapas batchoy man yan, no? Or Betamax man yan, dapat natin itong ituring na malinis at walang kapintasan, no? At talagang masasabi natin na itong mga INC na to na mahilig silang humatol. Lagi nilang, kumbaga sinasabi na, kayong mga Katoliko, huwag kayong kakain ng dinuguan sapagkat ang dugo ay buhay. No? Totoo naman po, ang dugo ay buhay. Pero bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo pumapailalim sa lumang kautusan. So therefore, pwede po tayong kumain na ng dinuguan. At pangalawa, yung kinakain naman po namin mga Katoliko na, na dugo, no? Na mula sa baboy, ay hindi naman na po ito inaalis sa templo, no? Yes. Pangalawa, sapagkat uulitin ko po, ang sinusunod na po namin mga Katoliko ay galing na po mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Una, kanina binanggit po namin, no? Nang hindi pumapasok sa kanyang bibig ang nagpaparumi dito, kundi ang lumalabas sa kanyang puso, no? Sa kanyang bibig, Yes. no? So sa madaling salita, pwede po tayong kumain ng dinuguan, no? At ng Betamax. Ngayon, itong mga ayensi nga, mahilig nila tayong, bilang mga Katoliko, mahilig nila tayong usigin, o mahilig nila tayong husgahan. Mahilig silang humusga sa atin. Lalagi lang sinasabi na, kayo mga Katoliko, wag yung kakain ng dinuguan sapagkat ito ay pinagbabawal ayon sa Biblia. Ngayon, katakot-takot na paghahatol sa atin na kapag tayo ay kumakain ng dinuguan. Ano bang paalala ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, chapter 2, verse 6, ang sabi niya dito, kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa mga araw ng Sabat. So mga kapanalig, di ba? Napakalinaw po ang sinasabi ni Apostol San Pablo na kung saan huwag hatulan, no? Huwag humatol sa mga taong kumakain ng dinuguan, ng lapas batchoy, ng Betamax, at ng kung anumang uri ng pagkain, kahit dinuguan man yan na may halong karne. At sa mga pista, huwag nila tayong hahatulan sapagkat ang paghahatol sa ating mga Katoliko ay nagdudulot sa kanila ng kapahamakan. Kasi ang paalala ni San Pablo, huwag humatol tungkol sa pagkain. Kaya itong mga INC na to, di ba? Kapag umatin ka ng pamamahayag, kapag sinabi nila, bakit kayo mga INC na hindi kumakain ng dinuguan? No? Sabi nila, sapagkat nasusulat! No? Ganun agad yung tirada nila sa atin So di po ba mga kapanalig na talagang masasabi natin na hindi pwedeng humusga ang isang tao base sa kanyang mga sinasabi at base na rin sa ginagamit niyang bersikulo sa Biblia na out of context, no? Yes. Brother Henry, ano pa bang masasabi mo dito? Ano pa ba yung iglesia na sumusunod sa aral ng demonyo na kung saan ipinagbabawal din yung pag-aasawa? Ayan, tulad ng sinasabi natin, anong iglesia ba nagbabawal na maging katipan o ikasal sa hindi kaanib sa kanilang iglesia? Di, siyempre, yung 1914 ulit, Brother Albert. Hindi pwedeng ibigin ang sanlibutan, tama naman yan, pero out of context sila dahil gumagamit sila ng mga talata na palpak ang kanilang pangunawa sa banal na kasulatan, Brother Albert. So, Brother Henry at mga kapanalig na may iglesia talaga na masasabi natin na sumusunod sa aral ng demonyo. Bakit? Maliban sa pagkain, ipinagbabawal din nila yung pag-aasawa na kung saan kapag yung isang miyembro nila ay merong naging kasintahan na Katoliko, anong sasabihin? Hindi kayo pwedeng ikasal.
Di ba? Doon palang bawal lang ikasal eh. Unless, anong gagawin? Magpapakonvert. No? Magpapakonvert yung isang Katoliko para sila ay, magkaisa or sila ay ikasal. Kasal. Di po ba? So, napakalinaw kung sino talaga yung nagbabawal. No? Sa ating naman mga Katoliko, no? Hindi naman po ipinagbabawal sa atin yung kasal sapagkat ang kasal po ay kabilang sa 7 sakramento. At may mga magtataka, bakit yung mga pari ninyo, bakit wala silang asawa? So, ibig sabihin, kayo yung nagbabawal na ikasal, no? Nagbabawal na sa pagkakasal, no? Yes. So, bakit? Kasi tandaan po natin mga kapanalig, no? Sa simbahang Katolika, may mga Eastern churches po tayo na mga pari po doon na may mga asawa at may mga kasal po sila, no? Kasi naman, ang sinusunod ng simbahang Katolika dito sa Latin Rite ay yung disiplina ng celibacy, no? Yes. Ano bang sabi ni Saint Paul? Tularan ninyo ako, gayong ako'y walang asawa, no? Ang sinabi ng ating Biblia na tularan si Saint Paul, no? Sa kanyang pagiging celibate o yung kanyang pagiging walang asawa, na kung saan siya ay namumuhay na kahit walang asawa ay namumuhay sa kabanalan. So ibig sabihin ba nito ay sumusunod si Apostol San Pablo sa aral ng demonyo na hindi pag-aasawa? Hindi po, sapagkat ang tinutularan ng Latin Rite at ni Saint Paul ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? May asawa ba ang ating Panginoong Hesukristo? Wala. So therefore, ang sinusundan natin mismo mga Katoliko ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lalong-lalo na yung mga pari natin sa simbahang Katolika na hindi nag-aasawa, no? At talagang sinusunod yung celibate o yung celibacy, no? So hindi ibig sabihin po nito ng ating Panginoong Hesukristo ay tawag ito, sumusunod sa aral ng demonyo, no? Yes. Itong mga INC na to, panay bato sa atin mga kapanalig no? Na lagi nilang sinasabi, kayong mga Katoliko, no? Nagbabawal nyo ang pag-aasawa, no? Pero sila mismo pala nagbabawal sa kanilang mga kaanib na wag magpapakasal sa hindi nila kaanib. Yun po yung talagang sinasabi natin dito. At sa simbahang Katolika naman, no? May nangyayari talaga na kapag tayong isang member natin, no, meron siyang nobyo na born again or INC or Muslim, no? Pinipilit ba ng simbahan na ma-convert yung isang tao? Hindi, no? So igagalang ng simbahan yung kanyang paniniwala o yung paniniwala ng pagmamahalan nila. Ano bang faith mo? Kukwestiyonin. Bagamat itatanong, pero magpapatuloy pa rin sila para sa kanilang pag-iisang dibdib, Yes. no? So ibig sabihin po nito mga kapanalig na talagang hindi ang simbahang Katolika ang sumusunod sa aral ng demonyo. Yes. Ngayon, mga kapanalig, ano ba masasabi mo dito, Brother Henry? Ayan nga, Brother Albert, sa kanila nga may tiwalag. Mhm. No, may tiwalag. Ayun. Pag hindi ka mag-convert, para maasawa mo itong aming kamembro, pag nagpilit, may tiwala. Yun. Sa atin naman, Brother Albert, pagka halimbawa, tulad binanggit mo kayo na, umibig ka doon sa ibang, galing sa ibang kampo, ika nga, basta't kaya nila magpakasal sa simbahan, ikakasal sa simbahan. Ayun. Walang tiwalag naman. po na nangyayari dahil yan po ay welcome sa ating simbahan hanggat may pagmamahalan, Brother So, Albert. kumbaga, hindi nagiging hadlang yung pagmamahalan ng isang mga magkatipan or magkasintahan at pwede sila magpatuloy, no? Sa kanilang pagmamahalan, hindi sasabihin ng simbahan na maghiwalay kayo kasi hindi siya Katoliko. Walang ganon, Mars, no? So kumbaga, tuloy lang at kung talagang nagmamahalan kayo, sige, ikakasal kayo sa simbahan at walang sapilitan at hindi ka ititiwalag, no? Yes. At sa madaling salita mga kapanalig, again, ang sumusunod sa aral ng demonyo at antikristo ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo 1914 na itinatag ni Felix Isagun Manalo, no? Hindi po ito usapin na kung saan hindi po tinutukoy ni Saint Paul na tayong mga Katoliko yung pinagbabawalan
na kumain ng karne at Yes. sumusunod sa aral ng demonyo. Yes. Ang nagbabawal dito ay yung mga tinutukoy ni St. Paul, yung mga sinaunang heretiko, mga tawag ito, yung Gnostics, no? Yung mga Yan, Gnostics, marami yan. Manichaeans, at yung mga sinaunang heretiko. Sabi dito, no? Sila yung talagang sumusunod sa aral ng demonyo. Hindi porket nag-abstinence, hindi porket nag-fasting, ay sumusunod na sa aral ng demonyo. Bakit? Maraming mga characters sa Bible na kung saan na talagang nagfa-fasting, nag-abstinence, hindi sila kumakain ng karne sa loob ng ilang araw, sa loob ng mahabang panahon. Pero hindi ibig sabihin nito, mga kapanalig, na sila ay sumusunod sa aral ng demonyo. Self-discipline sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, na kung saan tayo bilang mga miyembro ng simbahan, ang ating tinutularan naman natin dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tama po. Meron ka pang parting shots, Ayun nga, Brother Henry? Albert, ang Panginoong Jesus nga, 40 araw nga, di ba? Mhm. Siya po ay nag-ayuno. Mhm. Ayun bang kanyang pag-ayuno na yun, ay pagsunod na ba yun sa demonyo? Mhm. Yan po yung bahagi. Tulad sa atin, sinusunod natin, bahagi po yan ng atin pong pagpenitensya bilang Ayun. pagsupil sa atin pong mga sarili para Mhm. makasunod. Lalo higit sa Ayun. kanya. Okay. So sapagkat ang ating ginagawang pag-aayuno ay talagang ito yung paraan natin at sa loob nga po ng 40 araw tayo ay tutuksuhin, no? Ayan. Tayo ay lalabanan na natin yung mga temptasyon na yan. So, Brother Albert, hindi tayo yan. Hindi tayo. Hindi tayo yung sumusunod. Hindi tayo talaga ang sumusunod Yung mga sa hinagbawal aral. sa mga pagkain, hindi tayo yan. Hindi tayo yan. Pagkat hindi no? po tayo pwedeng kumain. Napapanahon lang kung ano lang po yung Opo. pista. Ayan Opo. po. So therefore, ang sumusunod sa aral ng demonyo ay ang mga Iglesia ni Cristo 19. Binibintang lang sa atin. Binibintang lang. Kumbaga, nakikita nila pero sa kanila pala yun. No? Sa kanila pala yun. At tandaan po natin, mga kapanalig, ngayon pong Year Jubilee of Hope, palagi nating tatandaan, no? Yes. We are the pilgrims of hope. Sa ngalan po ni Brother Marcos C. Evangelista, ako po si Brother Albert Gales, Ako po si Brother Henry Omos. na nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. At susunod na po, mga kapanalig, ang Kristo, liwanag sa dilim.